So yun po, syempre unang-una sa lahat dito. Syempre gusto ko rin humingi ng tawad sa lahat. Kumbaga, kanina nga ito, di ako makapagsalita eh. Awkward ako sa inyo ito eh. Like, paano? So yun dito, parang feeling ko din na, yun nga, meron tayong mga kanya-kanya tayong agenda sa buhay. Pero iba pa rin talaga pag nagkaayos yung dalawang panig. Parang sa basketball. Pag nag-away kayo, hindi pwedeng hindi kayo mag-a-appear sa dulo. May tension. Pero sabi nga, kahit may tension, kahit ano man sabihin na ibang tao, kung talagang yung both side is willing na mag-ayos, is okay lang din. Di ba, diba? Yes. So kahit, wala din naman ngayon, di natin maiwasan yan kasi nandyan sila eh. Di natin maiwasan yung mga taong kung ano sabihin, ganito, ganyan. Pero, andito naman ako hindi para sa sinasabi nila yan. Nandito ako para makipag-ayos. Nandito ako para hindi magpakita ng tao. Basta ako hindi po ako ano lang po ako. Kung hanggat kaya hanggat nabubuhay po ako, hihingi po ako ng tawad sa mga lahat ng tao. Okay. So, sorry din po sa lahat po ng mga na-stress ko po dyan. Ganda po yung mapa-stress. Especially sa mga ninong at ninang ko po. Dami mong na-stress. Na-stress mo ang buong mundo. Hindi naman buong mundo. Ayun po, stop po muna natin. So, yun nga po. Itong reaction video po natin, I believe, after 2 months, after 4 months pala, simula nang pumatok nga po ang issue na ito, kumbaga, naging issue nga po ni Tekram at ni Dave, ay ito po yung pinakaunang pagkakataon na humarap nga po si Dave sa Manalastas family, muling humarap sa camera nila Tekram, muling humarap sa live nila Tekram, which is ikinagulat nga po ito ng lahat, maging ako po. Sobra po akong nagulat, kaya nga po nakagawa po ako ng reaction video tungkol nga po dito. 2 months na din po akong hindi nag-reaction video about nga po sa issue about kay Dave, ganito ganyan. Focus ako kay Luis, pero nga po dahil nga po sa biglaang pagharap ni Dave, paghingi ng tawad is, yun nga po, naisipan kong gawa ng reaction video para magmuni-muni po tayo at magbigay po ako ng aking opinion tungkol nga po dito. So yung paghingi po ng tawad ni Dave, di natin alam, or siguro sincere siya sa paghingi ng tawad sa kay Tekram, sa Manalastas family, or sa lahat ng mga nasaktan niya, especially yung mga sponsors, mga ninang-ninong na sobrang nagmahal sa kanya tapos nasaktan nga po sa nagawa niya. So di ako sigurado kung sincere siya, pero kung sincere man siya, mas mabuti po yun para at least yung kumbaga yung bigat ng kalooban ng bawat isa is magiging maayos na ba, yung wala nang bigat ng kalooban. Marami akong nabasang comment kasi, kaya nga po naka reaction video din po ako dahil nga po sa mga comments, kasi mostly sa mga comments talaga na nababasa ko is yun nga, patawarin si Dave, patawarin nila Tekram ng Manalastas family si Dave, pero wag na daw po bigyan pa ng pagkakataon or wag ng pagkatiwalaan pa, which is naiintindihan po natin lahat ng mga ganoon po dahil nga po sa nangyari. At maging ako po, yun din po yung opinion ko, kasi para sa ating mga tao, nagkakamali talaga tayo, at tayong mga tao ay kailangan din magpatawad. Kung ang Diyos nga po is nagpapatawad, how much pa po kaya tayong mga tao. So dapat nating magpatawad sa mga tao may kasalanan sa atin, just like sa nagawa ni Dave. Pero yun nga, gaya po ng sentimento or mga komento ng majority nga po ng nagmamahal kay Tekram, ay yun nga po, wag ng pagkatiwalaan pa. So alam ko, naiintindihan naman ni Dave yun kung bakit ganoon yung sentimento natin, or kung ano, ganoon po yung komento ng mga tao, dahil nga po alam naman niya kung ano yung kamalian niya. Ibig sabihin po na naghingi siya ng tawad, ibig sabihin is aminado siya na may nagawa siyang mali, which is yun ang maganda, kasi nga po umami na siya after 4 months, or may 4 months nga po is umami na nga po siya na meron nga po siya nagawang mali, at humingi nga po siya ng tawad. So yun po yung para sa akin magandang nagawa po niya pagkatapos nga po ng issue na ito. Dahil nga po ang tagal na din po nating hinintay ito na humarap si Dave sa kanila, makipag-usap. At yun nga po, ito yung proper, yung ginawa po nila na pagharap nga po sa kasama yung abogado. Yun po yung proper avenue talaga, or proper venue, proper time para magharap-harap sila, yung meron po talagang kasamang legal na, or merong abogado para mapag-usapan talaga maayos yung mga bagay-bagay. So ito po, ipagpatuloy po natin yung panonood, at tara po. Ito po, live po na to is para po may parating po sa lahat na nagkausap-usap na po, no? Both side. At
settle naman po yung mga bagay-bagay. And ayan po. Katekram, no, medyo kalma lang po tayo, lalo na sa comment section. Ito naman po yung napag-uusapan. Kaya ayan, piliin po nating maging mahinahon. Alright? Yung pong mga tawag dito, yung mga batuhan po ng kung ano-ano, no, pwede na po natin yung itigil. Pwede na po natin yung bitawan. Dahil yung mga taong may kinalaman ho dun sa issue is nagkausap na po. Katekram muna. So yun nga po, dahil nga po, sila naman mismo po direct talaga. Silang pamilyang Manalastas, especially si Tekram, tapos si Dave, yung direkta talagang involved sa issue. So sila po is nagkapatawaran na, nagkausap na. So ang hiling na lamang ni Tekjun na kumalma na nga po tayo since sila mismo na direktang natamaan or nasaktan sa pangyayaring ito is kumalma na nga po, tapos kumbaga napatawad na, hindi naman siguro napatawad kasi parang hindi pa yata napatawad or wala pang nabanggit na napatawad, pero since na naghaharap-harap na nga po sila, nagkausap na, so ibig sabihin is kailangan na din pong nating, especially itong mga galit na galit talaga ng mga supporters, kailangan na din po nating mag-subside kasi nga po masakit kasi sa puso. Alam mo, mabigat pala sa puso, napakabigat po sa puso yung ganoon po, kasi yung patuloy po tayong may galit sa kanila, sa kanya, although hindi naman talaga mawawala yung galit na yun nga ay sinasabi natin na patawarin na lamang, kasi yung Diyos nga is nagpapatawad, tayo pa kayang mga tao. Pero yun nga, inuulit po natin, gaya nga po ng sabi ng iba, magpatawad pero wag nang kumbaga pagkatiwalaan, kumbaga, kasi mahirap na baka maulit pa muli. So hindi kasi idinetalye ni Tekjun kung ano pa talaga yung napag-usapan nila, kasi nga po that is legal na proseso, so kailangan ding wag nang i-disclose pa sa public para hindi na gumulo pa ganito ganyan. So tama din po yun. So ito po ipagpatuloy po natin. Ano yung masyadong detalye na i-open na po sa inyo, kasi mag-uusap pa po kami sa mga susunod po na mga araw. Pero in general, paayos naman po yung aming pag-uusap. So hindi lang po pwedeng i-disclose yung mga iba't ibang mga bagay, pero papunta ho tayo sa paganda. Kumbaga, dahil nga po sa nangyari, marami pong mga issue, no? Maraming batuhan at whatsoever. So itong short na live po na ito, no, bago po kami magkahiwa-hiwalay, is a public announcement, no, na pwede na po nating tigilan or tigilan yung mga masasakit na mga salita, ano. Dahil ayun, naupuan na po yung mga bagay-bagay. Naman to, wala namang masama doon kahit anong sabihin. Wait lang, ano po, yun nga po ang gusto ni Tekjun is yun nga po yung magkaroon nga po ng closure na ito. Yung para sa akin nga dapat hindi na pag-usapan pero yun nga, napaka-importante din po kasi itong live na ginawa nila Tekjun tsaka ni Dave. Nang sa ganun is malaman nga po nating mga sumusuporta, mga viewers na nagkausap na nga po sila. Kasi yun po yung inantay natin, napakatagal po natin inantay yun, yung magkaharap-harap sila, yung humarap si Dave sa kanila, kay Tekram, sa Manalastas family, tapos yun nga, humingi ng tawad. So yun po yung inaantay natin. Kaya, ayun, sobra akong naano din, kahit papano is natuwa, dahil nga po, nangyari nga po itong matagal na nating kahilingan. Kasi nakakaawa din po kasi si Tekram, sila Tekjun, or ang Manalastas family, dahil nga po, alam ko na kahit na nakikita natin sila na masaya sa mga vlogs nila, alam ko na andun yung yung bigat ng kanilang kalooban dahil nga po sa nangyari, tapos hindi pa sila hinarap ni Dave ng mga ilang buwan. So at least ngayon, di ba, humarap na, nagkausap na. At yun nga sabi ni Tekjun na paganda, papunta sa paganda na nga daw. So sana nga magkaroon na ito ng closure, magandang closure yung issue na ito. Pero sa ganun is hindi na mabibigatan pa sa puso yung mga taong involved, especially nga po sila Tekram. That's, buhay naman po nila yun Basta ako, hindi po ako pumunta rito para makipag-ayos lang. Pumunta po ako dito para mas maging maayos. Wait lang pala. May moto kang binanggit nun. Ayusin nga natin. Forget the past and enjoy your future.
Ano ba ibig sabihin mo doon? Parang nakakasakit kasi ng Alam ko. kalooban yun eh. Yan, sabagay, dito naman tayo to. Face the reality. Ano to siguro, parang... Pag siguro, I mean, ano to? Ano bang- Yung parang meaning niya talaga to na parang kalimutan ko na lahat. pati kami. Hindi naman to. Siyempre, nandun pa rin yung ano. Kumbaga yung mga Sinabi masakit mo na salita eh. to. Sabi mo, di mo kami titignan eh. Mas Face the reality. gusto mo pang mabulag eh. Siyempre, nandun pa rin pa yung emotion eh. Real talk natin Kategram. Kategram ano, alam niyo naman yung Yun nga, ang sakit nun para kila Tekram, kila Tek Jun yung ganoon. After 5 years nga pong inalagaan, tapos ganun lang, bigla-bigla, forget the past na agad. Pero anyway, yun nga, nasabi naman ni David to na dala nga lang daw po ng emotion. Pero kahit ganun pa man, is masakit po yun, alam ko, sobrang sakit po nun kila Tekram at sa mga taong involved nga po. Kasi minahal nila ito eh, minahal nila ng sobra. mga bugso ng damdamin. Minsan nakakapag, at depende na rin sa sitwasyon na meron tayo, kaya minsan nakakabanggit tayo ng mga salitang, alam niyo na. Ano pa? Ano nararamdaman mo ngayon? Ano nararamdaman mo ngayon? Wala. Ano lang to? Ano nararamdaman mo ngayon? Medyo kabado ka ba? Medyo parang awkward? Hindi naman Medyo- to. Parang mas gumana lang mo. Kasi syempre, yung iba sa mga katekram natin na ano nila na kumbaga talagang war to war, parang ganon. Well, naintindihan naman natin no, yung mga katekram natin na ganon. Dahil syempre, sumama rin yung loob nila sa nangyari. Parang sa tagal-tagal nating nagkasama-sama. Siyempre, hindi rin masisi ni Dave yung mga taong sobrang nagalit talaga sa kanya, yung makipag-away na talaga, at yung nagbitaw na talaga ng mga below the belts na salita para sa kanya. Kasi nga po, alam ko na sobrang minahal din po nila si Dave. Minahal nila si Tekram, minahal nila si Dave. At ganun na nga lang po yung nangyari. Kumbaga biglang nabaliwala po yung 5 years na pagsasama, 5 years na pagmamahal ni Tekram, 5 years na pagturing ni Tekram na anak kay Dave. So, naiintindihan po natin yon. At alam ko, at sana intindihin din ni Dave yung galit na naramdaman nga po ng mga taong nagmamahal sa kanila, both ni Tekram at sa kanya. Kasi nga po, yun eh, alam ko na nasaktan din sila, sobrang nasaktan din po sila. Kaya, yun. And also, aminado naman siguro si Dave na may nagawa siyang mali, di ba? So, tanggapin niya kung ano man po yung sinasabi ng mga tao sa kanya. Pero yun nga, pakiusap ni Tek Jun na since ito na nga po, inupuan na nga po sila, nagkausap na nga po, ay sana mag-subside na din po yung galit na iyon. Pero kung hindi man, hindi rin natin masisisi yung mga tao dahil nga po, inuulit ko nga na sobra din po sila nasaktan sa nangyari dahil nga po sa, eto, alam naman po natin na hindi rin basta-basta yung nagawa ni Dave, especially yung mga paratang na ganito ganyan. Pero yun nga, sabi ni Tekchun na kalimutan, huwag na munang pag-usapan yung ganoon. At ang importante sa ngayon is humarap na si Dave at humingi ng pamanhin o humingi ng tawad. Parang ganun-ganun na lang. Kaya yun Katekram, no? We understand your feelings and we understand your feelings and sana rin po buksan po natin yung pintuan para bigyan natin pagkakataon na magkaayos, ano? Hindi man dun sa iniisip nating like yung maayos na parang katulad ng dati, pero at least yung kalooban po mga Katekram, magkaanuhan ba? Magkapalagayan na po ng law dahil wala naman tawag ito, natatahimik hanggat hindi ho ito nagkakaroon ng closure. Tama? Ayan. Parang saan na lang to? The prodigal son. Yes, so yun po yung pinaka-inaantay natin lahat, yung magkaroon nga po ng closure ito para maging maluwag na nga po sa damdamin ng bawat isa. Especially for Tekram, kay Nanay Jack, sa Manrestas family, yung maluwag na sa kanilang looban na umalis si Dave, nagkausap na, nagkapatawaran, ganito, ganyan. Pero yun nga, meron ng barriers kumbaga, so hindi na ganoon katindi, hindi na ganoon kapareho dati yung tiwala, ganito, ganyan. Although, pinatawad, pero yun nga, kapag kasi ang isang tao nagkamali, especially napakalaking kamalian, ay napapatawad naman ng mga tao iyon. Ang problema nga lang is hindi na ganoon hindi na ganoon ka tatag yung tiwala. Kasi nga po, may lamat na dahil nga po,
sa nagawa. Pero ang importante kasi is yung lumaluwag tayo sa kalooban ba na okay, wala na siya dito kasi ganito ganyan, tapos nakipag-usap na. So yun po yung maganda kasi mahirap po yung umalis na lang bigla tapos hindi nakipag-usap. Hindi mo alam kung although may mga updates naman sa online, sa mga live, ganito nga lang is batuhan nga lang po ng mga putik ganoon. So which is hindi siya maganda. So ito yung maganda yung nag-usap na talaga ba. So tama yung sabi ni Tech June na kahit na hindi na ganun katulad ng dati yung kumbaga sinasabi natin na yung closeness, yung pagmamahal ganito ganyan. Ang importante is yung nakapag-usap na para mapalagay na ang kalooban ng bawat isa. Yan. Anong sa The Prodigal Son? Yung kwento nila to, na yung anak to, Suwail. Suwail. Oo. Tapos yun to, syempre kahit gano'n pa makasalanan to, pinatawad pa rin po ng ama. Based po sa Pinatawad na ba yung ama? Di ba po? Nag-uusap po. Pero alam ko naman kuya na naiintindihan mo kung bakit. So hindi pa pala pinatawad ni Tekram si Dave. So kailangan pa kasing, or marami pa kasing kailangan pag-usapan kasi napakarami pong ibinato ni Dave sa kanila. Especially kay Tekram. Minsan mayroon kang maririnig na ganito mga salita. Siyempre opinion ng mga tao yun. Actually, di ko naman na inaano yun. Di ko na sila pinapansin kahit anong sabihin po nila. Basta ako, nabubuhay lang ako, okay na buhay. Oo. At saka kung alam mo sa sarili mong may nagawa kang pagkakamali, harapin natin yung pagkakamali natin. Kasi there's no other way to be free unless we face our mistake. The more na itinatago ng tao yung kanyang pagkakamali, the more na nawawala yung kapayapaan sa loob mo. Okay, if I'll ask you, mas payapa ba ang kalooban mo ngayon kumpara ng mga nakaraang buwan? Yes or no? Yes po. Diba? So yun. Ayaw ka tayo naman. Yes naman, mas magiging mapayapa talaga ang kalooban kapag inamin mong may kamalian ka tapos humingi ka ng tawad. Katulad nga po nung nangyari kay Luis, di ba? So, hindi na pinatagal pa. Inamin na may mali tapos humingi ng tawad. So yun, naging okay. So ito, kung sana ganoon pa lang dati, simula nung, or siguro mga ilang araw, ilang weeks, since nangyari po yun, kung umamin lang si Dave sa mali tapos humingi ng tawad, siguro hindi na aabot pa sa ganito ngayon na sobrang tagal na 4 months mahigit na nga po. Pero at least kahit paano, kahit matagal man, at least kahit paano is na nakapag-usap sila, na umamin si Dave sa mali, ganito ganyan. So sana is maging maayos na nga po, yung sobrang ayos na talaga. Buksan po natin kasi yung pintuan ng pag-aayos. No? Alam ko po yung iba talagang war freak kasi siguro nasubo na, no? May mga nakabangayan sa social media, mga katwiran, kumbaga talagang yung emotion po ay maalam. Pero ayan, gusto lang po namin iparating ka Tekram, no? Kung yung pong mamarapatin na ayan po natin yung pintuan po ay magbukas para po sa kapayapaan, para po sa pagkaayos, no? So, alright? Po, sana maging mapayapa na nga po ang lahat. Yung total closure na talaga, yung wala na po yung issue para maging maayos na po ang kalooban ng bawat isa, especially po sa pamilya ni Tekram, kay Dave, at sa lahat po ng involved. Ayan. So yun po, God bless po sa ating lahat at bye for now po.